Magandang gabi po muli sa inyo lahat. Ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoon ay sumating lahat. Binabati ko si Jairo, kaarawan niya ngayon. Binabati ko rin ang maligayang kaarawan ng aking kapatid, si Ate Helen. Magdiriwang siya ng kanyang kaarawan bukas. Pagpalain ka ng Panginoon. At sa iba pa na mga mahal natin sa buhay, si Ate Emmy Estipano, nagdiwang ng kanyang kaarawan ngayon. Pagpalain ka ng Panginoon. At sa mga iba pa na hindi na natin nabati, naway palagi tayong kalugdan ng Panginoon sa natitirang bahagi ng ating buhay. Handa na po ba ang inyong mga Biblia? Ang ating pong pagbubulay ay katapusan na sa Basic Christian Experience. Ito po ang ikawalo, batay sa mga gawa, kabanatang 20, mula sa talatang 13 hanggang sa katapusan ay sundan po ninyo ako samantalang aking binabasa. Kung kayo may mga Biblia, buksan po ninyo at sabayan ninyo ako sa aking pagbasa sa gawa, kabanatang 20, mga talatang 13 hanggang 38. Sumakay kami sa barko at naglayag patungong Ason. Doon namin katatagpuin si Pablo. Yun ang sabi niya sa amin sapagkat binabalak niyang magdaan sa Katihan. Nang magkita kami sa Ason, sumakay siya at sama-sama kaming pumunta sa Mytilene. Mula roon, naglayag kami at kinabukasan, sumapit sa tapat ng Kiyo. Nang sumunod na araw ay dumaan kami sa Salmos at makaraan ng isa pang araw ay dumating sa Milito. Ipinasya ni Pablong lagpasan ng Efeso upang huwag siyang maabala sapagkat siya'y nagmamadali. Kung maaari, ibig niyang nasa Jerusalem na siya sa araw ng Pentecostes. Mula sa Milito, siya'y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa iglesia roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahon. Ipinamalagi ko sa inyo mula ng unang araw na ako'y tumungtong sa Asya. Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Grego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinapahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin do'y pagkabilanggo at kapigatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. Ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako mananagot sa kung mapahamak ang sino man sa inyo, sapagkat ipinahayag ko sa inyo lahat ng nilayo ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman. Ingatan ninyo ang inyong sarili at lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubo sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ng kawan. Mula rin sa inyo lilitaw ang taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayo'y maililigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon. Maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon tinatagubilin ko kayo
sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyong lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang mga pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita sa ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang may hirap. Alalahanin ang salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiyak at niyakap at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Tayo po'y manalangin. Amang banal, pagpalain mo po kami ng iyong salita. Ibigay sa amin ang liwanag galing sa Espiritu Santo at espesyal na pagkaunawa para mailapat namin sa aming sariling kalagayan ang anumang katotohanan na aming maririnig ngayong gabi. Salamat po sa pagpo-provide ng maayos na internet connections, sa maayos na daloy ng kuryente hanggang sa kami ay makatapos. Tinataas namin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po uli sa inyong lahat. Nakabasa ako ng isang post sa Facebook kanina. Hindi na raw matutuloy ang Father's Day sa linggo kasi yung kanila daw mga kaibigan na mga lalaki ay mga nagbago na mga mga mukha na silang mga babae. Meron daw, sabi naman ni Duterte, Diyos ko po, ang sabi ko ay face mask. Ay, ang ginawa nila naman ay face apps. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo, mga minamahal ko sa Panginoon, na bagamat malaya nating gawin ang lahat ng bagay. Kay Kristo tinanggap natin ang buong kalayaan, pero hindi lahat ay nakakapagpatibay. Ang tawag sa English ay edifying. Dapat ang atin daw, lahat ng ating ginagawa sa salita man o sa gawa, ay gawin natin sa kapurihan ng ating Diyos. Sa paningin ng iba, yun po ay hindi edifying. Yung pinapaltan mo ang itsura mo at hindi glorifying to God. Ang balita ko is si Charis Pempenko at saka si Jake Cyrus ay litong-lito na kung sino sila. At ang mundo'y litong-lito na rin. At wag na tayong magdagdag pa sa kalituhang ito. Iwasan natin ang ganitong mga bagay, mga kapatid. Pakibura at hindi nakakatulong para ang iba'y maging banal. Maaring sa inyo ay hindi yun nakakasama. Pero baka nagpapapangit sa ating imahe bilang mga Kristiyano. Kung tayo naman ay nakigaya, ay huwag yun ang gayahin natin. Sa halip, tingnan ninyo ito. Ito ang gusto kong gayahin ninyo, mga kapatid. Ito talaga ang ating gagayahin. Nariyan ang isang kapatid, nagtuturo ng salita ng Diyos sa mga bata. Yung kanyang mga anak, yung kapitbahay niya, pinipon niya para turuan ang salita ng Panginoon. Meron pa bang ibang picture? Yan. Ito ang ating gagayahin, mga kapatid, yung mga kapakipakinabang sa kaharian ng Diyos. Muli kong ipinapanawagan yung ating pagsasaulo ng mga talata. Gusto kong makiusap sa mga magulang na i-push pa natin ng konti ang ating mga anak na mag-participate. Ang totoo ay inaagaw natin sila sa maraming entertainment na ina-offer ng mundo. Sila masyadong occupied ng mga bagay na nakakaaliw, ngunit hindi nakapagpapabuti ng kanilang pagkatao. Sa pamamagitan ng pag-push natin sa kanila na mag-participate sa Bible memorization, nagkakaroon naman ng space ang salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kung kayo ay mga magkakapitbahay, tipunin ninyo ang mga bata. Turuan ang salita ng Diyos. Manalangin magkakasama. Yan ang makabuluhang dapat nating gawin. Yan ang halimbawang
dapat nating tularan. Amen po ba? Okay, amen. Magpapatuloy tayo. Meron tayong 8 basic Christian experience. At ang iba ay hindi naman natapos ng isang pagtuturo lamang. Ang iba ay 2, ang iba ay 3. Kaya mula noong nagmensahe tayo tungkol doon sa reasons why we should trust God, meron tayong 15 videos. Kaya yun po ba ay inyong napanood lahat? Pa-15 ito ngayon. Kung napanood ninyong lahat, sa comment section ay sabihin ninyo napanood ninyong lahat para lang ma-determine namin kung hanggaano kalayo ang impluwensya na ginagawa ng ating mga pagtuturo. Ano nga ang unang karanasang spiritual baptism into Christ? Sinundan nyo ng life in the Spirit, pagkatapos the fear of the Lord, passion for praise, hunger for holiness, ministry of the Word, spiritual warfare, at saka yung paksa natin ngayon, ministry. Bakit dumami ito? Kasi dun sa iba pang mga paksa, may participation din si Sister Layden, may participation din si Brother Argel, tapos sa Hunger for Holiness, isiningit natin yung The Parable of 10 Virgins, idinagdag din natin yung kwento ni David at ni Bathsheba. Kaya kung babalikan ninyo sa ating Facebook account, meron tayong 15 mensahe ukol dito. Puwera pa ang 10 mensahe na humigit kumulang 10 mensahe na ninyo napapakinggan tuwing linggo. Okay? Salamat sa Panginoon sa mga resources na naipon natin. Ito naway makatulong sa ating paglago. Pakalipas ng kaguluhan, ayon sa pinag-aralan natin noong isang linggo, na nagkaroon ng riot sa Efeso, umalis si Pablo sa lugar na yon at nagpunta sa parte ng Macedonia at saka Greece para ipagpatuloy ang kanyang pagmimisyon. Hindi nagtagal at naisip niyang bumalik sa Jerusalem. On the way to Jerusalem, hindi na siya dumaan sa Efeso dahil siya nagmamadali. Ang kanyang balak ay hahabulin niya yung pagdiriwang ng piyesta ng Pentecostes. Sa tagubilin ni Pablo, sa mga matatanda ng iglesia, ay makikita natin yung mga prinsipyo papaano magkakaroon ng pangmatagalang paglilingkod. Yung tinatawag na requirements for long-term ministry. Kasi ang katapusan ng buhay Kristiyano ay ang panghabang buhay na paglilingkod. Lahat tayong tumanggap sa ating Panginoong Yesus ay nararapat na gugulin ang huling panahon sa mundo na ito para maglingkod. Ngayon, basahin natin yung verse 18, Acts 20, verse 18. Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo mula ng unang araw na ako'y tumungtong sa Asya. Nalalaman ninyo kung paano ako nakisama sa inyo. Yun ang sabi sa Lumang Salin. Sa English naman, he said to them, "You know from the first day that I came to Asia, in what manner always live among you." Kung paano ako namuhay na kasama ninyo. Ang unang prinsipyo para sa pangmatagalang ministeryo ay magtatag ng malapit at matibay na ugnayan. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos na mag-isa. Tayo naglilingkod na kasama ng iba. At para tayo magtagal sa ministeryo, kailangan nating magtatag ng malapit
ng malapit at matibay na ugnayan. Sinabi niya, nalalaman ninyo kung paano ako nakisama sa inyo. Ang tawag ng isang pastor doon ay intimate identification with people. Parang si Jesus, sabi ng Bible, and He dwelt among us. Siya ay nanirahan kasama natin. At ang mga taong inakay ni Pablo sa Panginoon, noong katagalan ay naging kapartner na niya sa ministry. Hindi na mga kapatid kay Kristo, kundi mga kamanggagawa. Nagministeryo si Pablo sa mga tao, at ang mga taong pinagministeryohan naman niya ay tumulong sa kanya. Si Pablo'y nakisalamuha. Sinabi pa ng isang pastor, they are emotionally and spiritually engaged. Yun pala ang isa sa sekreto, sa pangmatagalang paglilingkod. Dapat tayo ay emotionally and spiritually engaged with people. Kaya pala, noong namamaalam na si Pablo, at sabi ni Pablo, alam ko'y ito na ang huli natin pagkikita, at pagkatapos nito'y hindi na ninyo ako makikitang muli, ay gayon na lamang ang iyaka ng mga matatanda. Ibig sabihin, ito yung mga lalaki. Siguro may mga babae, pero ang marami sa kanila mga matatanda sa iglesia, mga lalaki, ay nanangis nang marinig nilang hindi na nila muli pang makikita ang kanilang lingkod at ang kanilang kapatid at ang kanilang ama sa pananampalataya. Sa paglilingkod sa Diyos, hindi lamang natin itinatatag ang ministry, itinatatag din natin ang mga kaugnayan. Hindi ba ganyan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus? Nanirahan siya kasama nila, kumain kasama nila. Nang nananangis sa Getsemani, naroon ang mga alagad. Hanggang sa huling sandali, kasama niya ang mga tao. Gagamitin ko ang salitang kantong may pinagsamahan. May pinagsamahan. Sa ministry, dapat tayo ay meron ding pinagsamahan. Sinabi pa ng isang pastor, and I quote, ministry achieves the deepest impact and lasts the longest when it is built on a meaningful relationship. Napakalalim daw ng dating ng ministeryo at napakahaba ng pwedeng itagal kapag ito'y nakatungtong sa isang makabuluhang kaugnayan. Nagabuo tayo ng kaugnayan sa mga kamanggagawa natin, nagabuo tayo ng kaugnayan sa mga taong pinaglilingkuran natin. Ginagamit ng Diyos ang lakas ng ating mga kaugnayan upang isulong ang isang pangmatagalang paglilingkod sa Kanya. Kaya, tayo nag-uumpisa sa ministry, habang ina-build natin ang ministry, kasabay nito, i-build din natin ang strong and closer relationship with one another. Ngayong panahon ng lockdown, kung meron kaming namimiss na mag-asawa, ay yung makasama ang mga kamanggagawa, tumawang kasama nila, ang kanilang mga biro, ang kanilang presensya, ang kanilang mga ngiti, yun ay nagpapasaya sa amin. Yun ang mga di malilimutang kaligayahan sa paglilingkod. Ang kasayahan kasama ang mga kamanggagawa kay Kristo. Ina-treasure naming mag-asawa yun sa aming paglilingkod. Magtatag ng matibay na kaugnayan. Padalwa, para tayo matulungan sa pangmatagalang ministry, ay magkaroon tayo ng matatag na debosyon sa Diyos. Strong devotion to God.
Tingnan ninyo ang sabi, buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon. Hindi niya sinabing, buong pagpapakumbabang naglingkod ako sa inyo. Hindi ganun ang sinabi ni Pablo. Siya ay naglilingkod sa tao, ngunit hindi niya iniisip na siya ay naglilingkod sa tao. Ang iniisip niya ay naglilingkod siya sa Diyos. Serving the Lord with all humility, tears, and with trials. Kaya ito ang tatak ng isang taong naglilingkod sa Diyos. Ito ay may kapakumbabaan. Ito ay handang magtiis kahit may pagluha at maraming mga pagsubok. Hindi ba? Kung sa tao ka naglilingkod, madaling tumalikod kapag mahirap na ang ating dinadaanan. Kung mahalaga sa atin na tayo magtagal sa paglilingkod, ito ang kaisipang dapat matanim sa pinakamaagang panahon na tayo'y naglilingkod sa Diyos at hindi sa tao. Mahirap ang ministry, mga kapatid. Nakita ba ninyo ang karanasan ni Pablo? Gaano kadaming pagkabilanggo, nalubog ang barko, hinagupit, pinag-usig, kinagat ng ahas, nagutom, kahubaran, tabak, lahat yan ay naranasan niya. Ang manganib, pero bakit hindi siya umatras? Dahil hindi siya naglilingkod sa tao, kundi sa Diyos. Pag tayo naglilingkod sa tao, naghahangad tayo na tayo pasalamatan. Paano kung di nila kilalanin ang ating paglilingkod? Kung minsan ang ating paglilingkod ay, sabi nga, isang thankless job. Isang gawaing kakaunti ang nagpasalamat. Kung minsan bigay ka ng bigay, walang nabalik sa iyo. Titigil ka na ba? Magtatampo ka ba? Babawasan mo ba ang sigasig pag wala kang natatanggap na appreciation? O gaganahan ka ba? Magsasakripisyo ka pa ba? Ang lahat ng ito ay walang puwang. Sasabihin ko sa iyo, ang lahat ng ito ay walang puwang. Kung sa likod ng iyong isip ay hindi mo ito ginagawa sa tao, kundi sa Diyos. Ang paglilingkod ni Pablo ay sa Diyos. Ang paglilingkod ay maraming sakripisyo. Matitiis mo ba yan? Mapaglalakasan mo pa ba ng loob? Hindi ka ba manghihimagod? Hindi ka ba magsasawa? Hindi. Kung sa Diyos mo ito ipinaglilingkod at hindi sa tao. Mga minamahal, dapat tayo'y undistracted attentiveness to the Lord. Dapat yun ang meron tayo. Ang focus natin ay sa Panginoon. Sa Diyos ang tingin at hindi sa tao. May mga kapatid na tumigil sa paglilingkod. Ang tanong ko, kung ang Diyos ang dahilan kung bakit ka naglilingkod, bakit ka umaalis sa paglilingkod dahil sa tao? Ay hindi naman ang tao ang dahilan kung bakit ka naglilingkod. Sabi ni Pablo, buong pagpapakumbaba akong naglingkod. Alam niyo yung lingkod sa Grego, dalawang salita. Yung isa ay diakono, yung isa ay doulos. Magkaiba yun. Yung pareha silang nagasilbi. Yung diakono, ang definition ay one who is performing act of service. To serve in a manner of waiting on someone. Ibig sabihin, para bagang kay waiter, na naroon ka, kung ano mang hingin sa'yo, tawagin ka, ipaligpit, ipalinis, handa mo lahat gawin yun. Diakono, servant. Arawang manggagawa. Pero yung dulos, ang ibig sabihin ay bond slave. Yung aliping binili, possessed by his master. Siya isang pag-aari. Siya alipin. Siya walang karapatan.
Sa tuwing babanggitin ni Pablo na ako'y lingkod ng Diyos, ang talagang ibig sabihin niya ay ako'y alipin ng Panginoon. Parang sinabi ni Maria, I am the handmaid of the Lord. Ako'y alipin. Kaya siguro nga siya ay punong-puno ng kapakumbabaan. Kasi walang puwang sa isang alipin ang magyabang. Ang pride. Alipin siya. Pinakamababang uri ng tao. Ngunit nasa pinakamakarangal na paglilingkod dahil ang pinaglilingkuran niya ay ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Ang pinakamalaking hadlang sa isang matagumpay at pangmatagalang paglilingkod ay ang kapakumbabaan. Sabi ni Pablo, buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon. Siguro nga, kung tayo'y alipin ng Panginoon at maliwanag sa atin yon, hindi tayo namimili ng assignment. Hindi tayo namimili ng trabaho. Kung ano ang gusto ni boss. Kung saan man tayo ipadala, anuman ang kanyang sabihin, at kung anumang oras niya hilingin, itataya niya ang buhay niya dahil siya ay alipin ng Panginoon. Inaari ni Pablo siya'y walang karapatan kahit sa sariling buhay. Siya'y alipin ni Kristo. O pwede kong sabihin na siya'y alipin ng pag-ibig ng Diyos. Para kong sabihin, it is an voluntary act of love. Kasi sabi ni Pablo, ang pag-ibig ng Diyos ang pumipilit sa amin. Kami alipin ang pagmamahal ng Diyos at hindi pwedeng, hindi namin siya paglilingkuran. Ano bang hirap ang aming daanan? We are very much willing. May sakripisyo, may pagluha, may pagsubok, may pagkabilanggo. May mga pagkakataong iniligtas ng Panginoon. May pagkakataong ipinahintulot ang mga hagupit, ang pagluha at pagkabilanggo. Hindi siya sumuko. Sa lahat ng pagkakataon, siya'y lingkod ng Panginoon. Karangalan ng maghirap para sa kanyang Panginoon. Karangalan ng mamatay na naglilingkod sa kanyang Panginoon. Kung ganyan ang pananaw na yayakapin natin sa ating paglilingkod, isang matagal at maluwalhating paglilingkod sa kaharian ng Diyos hanggang sa katapusan ng ating buhay. Pantatlo, kung gusto natin ng pangmatagalang paglilingkod, dapat ay walang pagod o sigsigang paglalapat ng salita ng Diyos. Sa verse 27, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilayo ng Diyos para sa inyo, wala akong inilingid na anuman. Itinuro ko lahat, sabi niya. Pag titingnan ninyo ang English Bible, merong 5 pandiwa na nag-suggest ng mga pagsisikap na ginawa ni Pablo. Una, declaring. Padalawa, preaching. Patatlo, teaching. Pang-apat, testifying. Pang-lima, admonishing. Sa maikling paraan, ipapakita ko ang pagkakaiba ng 5 ito. Pag sanabing declaring o proclaiming, ay walang pinag-iba doon sa sugo ng hari na may dala-dala ng isang mensahe kautusan. Ang gagawin niya yun ay isisigaw niya ng malakas sa lahat na makakarinig, sa lugar na maraming mga tao, sa mga pamayanan, sa mga pintuan ng lungsod. At sasabihin niya, i-deliver niya accurately, faithfully, kung ano ang mensahe ng hari. Kaya sabi niya, ipinahayag ko ang lahat ng nilayo ng Diyos. Wala akong hindi ipinahayag sa inyo. Lahat ng dapat ninyong malaman ay sinabi ko sa inyo. Ipinaunawa ko sa inyo. Ipinaintindi ko sa inyo. Sinabi ko ng maliwanag para maunawaan ninyo.
walang dapat makaligtaan, walang dapat makalimutan. Buong buo, the whole counsel of God, I declare among you. Padalwa yung preaching. Sa atin yung sermon na ganito ay preaching, pero sa maraming talata sa Biblia, yung pag sinabing preaching, ayun ay proclamation of the saving activity of God. Yung idinideklara mo yung paraan ng kaligtasan na iniaalok ng Diyos. Kaya parang ito ay yung evangelism na preaching. Evangelism na preaching. Kasi sabi niya, and now, behold, I know that all of you, among whom I went about preaching the kingdom, will see my face no more. Kaya yung preaching na yon about the kingdom, about the king and his kingdom, about the saving activity of God. Sabi pa niya, it is through the foolishness of preaching that those who believe are saved. Kaya yung preaching doon sa konteksto ng pagpapahayag ng mabuting balita ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya anong pagkakaiba nung declaring at saka yung preaching? Patatlo. Teaching. Teaching you publicly from house to house, sabi ni Pablo. Tinuruan ko kayo sa hayagan at maski sa bahay-bahay. Si Pablo nga namin napakasipag magturo. Napakasipag magturo ng lalaking ito na inaabot siya ng hating gabi. Kaya nga kung kayo'y aking hihikayatin dito sa chapter ding ito sa verse chapter 20 verse 7 hanggang 10 ay merong si Eutico ay nakaupo sa bintana, ay nangangaral si Pablo, ay nakatulog siya at siya'y nahulog at siya'y namatay. Napakasipag magturo ni Pablo. Ang teaching naman ay ipinaliliwanag ang ibig sabihin. Ito'y mas detalyadong pagtuturo na ipinaliliwanag ang ibig sabihin. Kumbaga, sa plaza, nang aral siya tungkol sa pagliligtas ng Diyos. Pagdating sa bahay-bahay, ipapaliwanag pa yun niya ng detalyado sa mga tao. That's teaching. Yung nasa plaza ay preaching, yung nasa bahay, teaching. Nililiwanag niya ang detalye at kung ano ang ibig sabihin noon. Pang-tatlo, pang-apat, testifying, na sinasaksihan ko ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego, ang pagsisisi sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya, idinadagdag pa niya dun sa declaring, preaching, teaching, ay yung testifying, pinapatutuhanan pa niya yung itinuturo niya. Alam ninyo, pwede ninyong sabihin kahit hindi ninyo naiintindihan. Pwede ninyong ituro kahit hindi ninyo nararanasan. Pero hindi ka pwedeng magpatotoo nang hindi mo nararanasan. Kaya, kalakip ng pagtuturo, nagpapatotoo pa si Pablo mula sa kanyang sariling buhay at karanasan tungkol sa katotohanang itinuturo niya sa iba na gusto rin nilang maranasan. Sa verse 31, kaya nga't kayo'y mangagpuyat at alalahanin sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa araw at gabi ng paalaala. Ng paalaala, yun ang tinatawag na admonishing. Na ituro na niya, pero from time to time, sa loob ng 3 taon, araw-gabi, pauli-uli, na pagtuturo at paalaala. Kung gusto natin magtagal tayo sa ministry, mga kapatid, basa-basa din ang Biblia dyan. Mag-aral din tayo. Huwag mapapagod magturo. Ito nakalipas na 3 buwan, ay na-realize ko ang isang katotohanan na para maituro ko sa inyo
Ang ating pinaniniwalaan ay kailangan ko maghanda ng dalawang aralin sa loob ng 1 taon. Mga kapatid, 3 buwan pa tayo. Si Pablo, ang ginugol ay 3 taon, araw-araw. Nagtataka ba kayo kung bakit malakas ang loob ni Pablo na iwanan ang batang iglesia? Sabi ni Pablo, hindi ako tumigil lang, naglikat sa loob ng 3 taon. Sa palagay natin, tayo naman ay nag-church planting din. Ano ba naman ang natutunan ng bagong mananampalataya sa loob ng 3 taon? Sa bagal ng pag-usad ng gawain ng Panginoon, yun ay parang batang hindi pa na kayang kumain sa kanyang sarili ng mag-isa. Pero si Pablo ay malakas ang loob na iwanan ng iglesia na may mga leader na nakatayo sapagkat alam niya na ituro ko na lahat ang dapat ninyong malaman ang buong panukala ng Diyos. Wala na akong kasalanan kung may mapahamak pa sa inyo. Panglima. Tama ba? Ang una ay magtatag ng matatag na ugnayan, matatag na debosyon sa Panginoon, matatag sa pagkapanginoon ni Kristo, tama? Yun ang mismo. Matatag sa pagkapanginoon. Okay. Sa verse 22 hanggang 24, ang sabi niya, bound in the Spirit, I am on my way to Jerusalem. Anong ibig sabihin ng bound in the Spirit? Para bang isang taong nakagapos na walang magagawa. Kung ano ang gusto nung kaptor. Kumbaga ikaw ay isang tao nakaposas, wala kang magagawa. Kaya napusasan to disable you to do what you want. Sabi ni Pablo, ako'y gapos ng Espiritu. Sa bagong salin ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinadaanan ko, ipinapahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin doon ay pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang magpahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Yung gapos ako ng Espiritu ay isang idiomatic expression na nagsasabing wala akong magagawa. Kamatayan nga ang naghihintay sa akin doon, ngunit yun ang kalooban ng Diyos na ako'y pumunta doon. Ang gabay sa akin ng Espiritu ay pumunta doon at susunod lamang ako sa makalangit na gabay. Anuman ang sakripisyong hinihingi noon sa akin, ako'y alipin ng Panginoon, susunod ako. In today's language, sabi ni Pablo, yan ang gusto ni boss. Determinadong sumunod, itinaya ang kanyang buhay. Paano ipinakita ni Pablo ang pagkapanginoon ni Kristo sa buhay niya? Verse 22, pupunta ako sa Jerusalem, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon? Hindi ba mahirap yon? Hahalakaan ang mga bagay di tiyak? Tinawag ka, maliwanag yon, pero wala kang complete understanding of the result? May katapangan ba siyang nagtanong, Panginoon, ano ang naghihintay sa akin? Ano ang dulo nito? Wala. Basta ang maliwanag ay sinasabi ng Panginoon, sa lahat ng lugar, may pagkabilanggo at may pagdurusa. Saan ka man pumunta, palaging yan ang naghihintay sa iyo. Sa dako-dako, kung susundan ninyo ang pagbasa, merong isang propetang si Agabo na nagsabi na iginapos ang kanyang ng balabal ni Pablo at sinabi na ganito ang daranasin ng may-ari ng balabal na ito. Pero alam ba ninyo na hindi rin yun humadlang para tumuloy si Pablo? Matindi ang kanyang resolve.
na anuman ang kalooban ng Diyos, kikamatayan ang naghihintay doon, susunod ako. Naranasan din niya ni Abraham sa Hebreo 11 talatang 8. Hindi rin niya tiyak. Pero ganito ang sabi. 11 verse 8. Dahil sa pananalig, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya at humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Hindi niya alam. Pero siya'y sumunod. Ang ating pananalig sa ating Panginoon ay nasusukat. Kung susunod tayo, kahit hindi niya inalalatag ang mahalagang detalyeng dapat nating malaman. Ipinasa Diyos ni Pablo ang lahat. Meron bang puwang sa puso mo na kapag ang mga bagay wala na sa iyong kontrol, ay nagagawa mong ipasa Diyos ang lahat? O pinipilit mong kontrolin ang sitwasyon? At dinadalaw ka ng pagkabalisa kapag ang mga bagay ay hindi tiyak? Para kay Pablo, sapat na ang Diyos. Sapat na ang Diyos. Susunod kahit alam na ang hirap ang dadaanan. Pagkabilanggo at kapighatian, sabi sa verse 23. Hinarap ang paglilingkod sa gitna ng kapighatian, hirap. Mga kapatid, minsan iniisip natin ang paglilingkod ay sapat na. Sana'y wala ng hirap at kapighatian. Tayo nga, paglilingkod lang, hindi pa natin magawa eh. Ay kung idadagdag pa yung hirap at kapighatian. O, kaya naman ay wala namang hirap at kapighatian, hindi na nga tayo makapaglingkod. Isipin mo, compounded ang tatlong ito. Paglilingkod, hirap, pagkabilanggo, at kapighatian. Sabay-sabay na darating yan sa ating buhay. Gayong paglilingkod pa lamang ang ating hinaharap ngayon, hindi na tayo makatapos-tapos, hindi na tayo makaalis, hindi na tayo makasunod. Ano pa kaya kung idadagdag ang tatlo pang ito? Kahanga-hanga talaga si Pablo para sa ating lahat. Ano ba ang paglilingkod para sa atin? Inawish ba natin na kapag tapat ang ating paglilingkod ay wala ng hirap? Dapat sana ganun, ano? Maganda sana kung ganun. Na pagtapat sa paglilingkod ay wala nang hirap. Ang problema nga, yung tapat sa paglilingkod, siya pa ang dinadalaw na maraming kahirapan. Sapagkat sa totoo lang, kung saan matindi ang hamon para sa pag-ibanghelyo, doon nag-aantay ang maraming kahirapan at pag-uusig. Kapag namumuhay ka sa pagkapanginoon ni Kristo, lalakad ka kung saan siya lalakad. Pupunta ka kung saan ka pinapupunta. At huwag ka magtaka kung matindi ang laban para sa kaluluwa ng tao. Sapagkat habang tumitindi ang laban sa kaluluwa ng tao, patindi ng pagtindi ang pagsalungat. Alam ni Pablo yan. Sa Acts 20 verse 24, inilatag ni Pablo ang isang makadiyos na pagpapahalaga. At ito'y sasabihin ko sa ganitong paraan, na ang misyon ni Jesucristo ay mas mahalaga pa kaysa ating sariling buhay. Hindi ba? Sabi ni Pablo, hindi mahalaga sa akin ang aking buhay. Matapos ko lang ang ipinagagawa sa akin ng Panginoong Diyos. I consider my life nothing to me. Walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin. Kaya nga, si Pablo ay naglingkod hanggang katapusan. Kung gusto natin na magtagal sa paglilingkod na ito, kayo, mga kamanggagawa ko na marami nang isinakripisyo, kung sakripisyo mang matatawag iyon, na sa paglilingkod natin, hanggang sa katapusan ng ating buhay, ito ang prinsipyong ating idagdag, na ang paglilingkod kay Jesucristo ay mas mahalaga pa kaysa sa ating sariling buhay. Amen ba tayo dyan sa mga nasa bahay?
Kailangan natin i-embrace ang pagpapahalagang ito kung nais natin ang isang pangmatagal ang paglilingkod. Ang ministeryong tinanggap natin ay mas mahalaga pa kaysa sa ating buhay. Ngayon, tanungin natin, gaano kaya kahalaga sa Diyos ang ministeryong ito? Gaano kaya ang halaga ng ministeryong ito para isugal ng Diyos ang ating buhay, matupad lamang ang ministeryong ito? Isipin natin ang pabaliktad, mga kapatid. Kung nalulugod ang Diyos na itaya natin ang ating buhay sa ministeryong ito, gaano kahalaga sa Diyos ang ministeryong ito? Babaliktarin ko uli. Gaano kahalaga sa Diyos ang kaluluwa ng tao? Para puhunanin man natin ang ating buhay at para madalalaan kay Kristo, ay hindi sayang ang lahat ng ito. He would rather die than leave his assignment undone. Ganon. Mas nanaisin pa ni Pablong mamatay na tapos ang gawain kaysa manatiling buhay na hindi naman ginagawa ang ipinagagawa ng Diyos. Kung Panginoon si Kristo, kailangan natin yakapin ang ganitong pagpapahalaga. Panglima, focused on giving. Paano bang napasok ang pagbibigay? Dito sa 32 verse 25, babasahin ko sa inyo. Kasi parang hindi parang hindi tugma, parang hindi bagay sa okasyon na nagpapaalaman ay asingit yung pagbibigay. 32 Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap, alalahanin ang salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ano ba naman pastor ito? Namamaalam na ay ang inaturo pa rin at hinihikayat ang mga kapatid na ang tuon ng ating ministry ay nasa giving. Ano ba yan? Nag-solicit ba siya? Hindi naman. Humihingi ba siya ng appreciation gift? Katulad ng ibang mga simbahang mayayaman, pag nag-retire ang pastor, merong Fortuner appreciation gift. Humihingi ba si Pablo ng appreciation gift? Hindi naman. Alam natin hindi. Ang kausap naman niya yung mga manggagawa. At sinabi niya, hindi ko hinangat ang pilak, ginto o pananamit ninuman sa inyo. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita sa ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon ay ipinakita ko sa inyo na sa pamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Ano ang focus ng ministry ni Pablo? Hindi ang tumanggap, kundi ang tumulong at magbigay. At hinihikayat niya ang mga pastor at manggagawa na iiwan niya na sa Efeso na nagbigay ako ng halimbawa sa inyo, naghanap buhay kami, hindi umasa sa iba, para ipakita sa inyo na bagamat kami walang tinatanggap, ay hindi nahadlangan nyo upang itaguyod ang mga pagtulong at kalingay ng mga mahihirap. Alam ninyong higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ang focus ng ministry ni Pablo ay pagbibigay, hindi ang pagtanggap. Wala siyang tinatanggap. Marahil ay napakabata pa ng iglesia para ma-realize na kailangan na nilang suportahan ng apostol. Pero sinamantala naman ni Pablo yon at kaya pa naman niya. Naghanap buhay silang magkakasama at kung minsan ay siya lamang para itaguyod pati ang pangangailangan ng kanyang mga kasama. Kailanman ay hindi siya umasa o nag-intay na siya'y bigyan. Bagamat grabe ang tuwa niya, grabe ang appreciation niya kapag siya'y nakakatanggap galing sa mga iglesyang kanyang minahal at pinagmalasakitan. Kagaya ng kaloob ng mga taga-Pilipos. Gayon na lamang ang kanyang appreciation and encouragement. Ngunit hindi siya umasa
at naghintay. Sa halip, nagtrabaho, nagbanat ng buto, nagsikap kumita para hindi umasa sa mga tao. Hindi ko alam yan kung paano i-apply sa makabagong panahon. Hindi ko alam kung paano i-apply. Alam niyo kung bakit? Kung itutuloy-tuloy ko pala ang aking ginagawa, hindi na ako makapaghahanap buhay. Kasi pagkatapos na kung maghanda ng isang aralin, matutulog lang ako sandali at mag-aaral uli ako para pagkatapos ng 3 araw ay makaharap ako sa inyo at makapagbahagi ng salita ng Diyos. Kung ang isang pastor na hahalili sa akin ay walang resources at walang suporta ng pamilya, paano niya magagawa yun? Ngunit, alam kong ituturo sa atin ng Panginoon kung paano i-apply ang prinsipyong ito na ang ating mga manggagawa ay nakafocus hindi sa pagtanggap, kundi sa pagbibigay. Hindi naghahangad ng anuman mula sa kapatid. Namuhay sa prinsipyo. Bagamat walang kayamanan ay nakapagbibigay pa sa iba. Naglalatag kung gayon si Pablo ng isang kultura. Isang halimbawang dapat sundan. Focus on giving. Kung gusto natin ng isang successful and long-term ministry, dapat ang focus natin ay on giving, not on receiving. At walang maisusumbat ang tao kung magturo man siya ng tungkol sa pagbibigay, dahil kilala nila si Pablo doon sa tinatawag na sacrificial giving. Mga kapatid, hindi tayo mahihiyang magturo tungkol sa pagbibigay. Kung katulad ni Pablo, tayo kikilala sa tinatawag na pagbibigay na may kasamang pagmamalasakit o pagpapakasakit. Itinuro ni Pablo na manggagaway karapat-dapat sa kanyang kaupahan. Sinabi pa nga niya na kung gumigik ang baka, huwag ninyong tatalian yung bibig. Sa halip na habang umiikot ang baka at ginigik ang butil, ay hayaan ninyong kumain dahil kaparte rin naman siya ng kanyang pinaghihirapan. Gayunman, hindi niya inangkin ang gayong pribilehyo at karapatan, kundi nagbigay siya ng halimbawang dapat sundan na ang paglilingkod ay hindi tungkol sa pagtanggap, kundi ito'y tungkol sa pagbibigay. Panghuli, kung gusto natin magtagal sa ministeryo, be vigilant, maging mapagbantay. Kaya ang sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili. Bakit kailangan nating ingatan ang ating sarili? Halimbawa, pagkatapos ng video ito, ako'y tatakbo. Kasi iniingatan ko ang aking sarili. Gusto ko pang mabuhay ng ilang taon para mapaglingkuran kayo. Kailangan natin mga manggagawa na ingatan ang ating sarili kung gusto nating magtagal. Hindi tayo mahulog sa tukso. Hindi tayo bumagsak sa malalalim na depression and discouragement. Dapat tayo palaging vigilant. Sa loob at labas ng ating buhay, binabantayan natin ang ating sarili, binabantayan natin ang kawan natin. Sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at lahat ng kabilang sa kawan sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Mga kapatid, witness tayo ng maraming mga ministry na nagumpisang ang sigla-sigla, ang liab-liab, pero nang pahuli na ay nawala ng kapangyarihan, naubos ang mga leader, became less than God intended them to be. At nagkaganon. May mga ministeryong katulad nung isang kilala natin, ang laki-laki na ng center sa Cubao. Nang mamatay ang pastor na nagpundar, ibinenta na yun, nangalat na sila. May iba na ginamit ang kanilang sariling pangalan, ang iba'y nagpalit ng pangalan, ang iba'y nagpalit ng ministry, ang iba'y nagpalit ng misyon. Pero nag-umpisa silang ang sigla-sigla nila. Siguro ito'y babala din sa atin.
Naingatan natin ang ating sarili. At ang kawan, palagi maging mapagbantay. Meron tayong kaaway. Meron tayong kaaway. Mga kapatid, ang paglilingkod ay hindi isang araw lamang. Hindi isang linggo, hindi isang buwan, hindi isang taon. Kundi maraming mga taon o sasabihin kong panghabang buhay. Tatagal ka ba? Tandaan mo ang mga prinsipyong ibinahagi ko ngayong gabi. Magtatag ng mga kaugnayan. Magtatag na matibay na debosyon sa Diyos. Patatagin ang pagkapanginoon ni Kristo sa buhay. Masigasig na paglalapat ng salita ng Diyos. Focus on giving. Be vigilant. Pagpalain tayo ng Panginoon. Nawa, hanggang sa pagtanda namin, hanggang sa mamatay na kami, ay magkakasama pa rin tayo sa paglilingkod sa ating Diyos. Huwag tayo maghiwa-hiwalay. Payagan natin ang Diyos ay gumawa sa ating mga buhay, gawing makabuluhan ang mga taong darating, magtagumpay tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Congratulate po natin sa taga-satellite ng Santa Maria. Binigyan namin siya ng 2 linggo pero nasa ulo niya ang Genesis 24 sa loob ng 3 araw. Kaya kayo din po, ina-encourage namin na i-push natin ating mga anak at kung natapos na ang video, ipadala agad sa amin. Post uli namin sa Facebook para maka-encourage naman sa marami. Kailangan ko po kasi ng iba pa kasi pagpipilian po natin yung pinakamahusay na pagbigkas. Bagamat lahat po ng mag-submit ay may tatanggaping regalo. Sa Sabado po, wala tayong pagsamba sa Sabado ng gabi. Inaiwasan po kasi natin yung contact kasi nag-iingat tayo. Pangalawa, wala naman po tayong Sunday school. Ang Saturday evening na worship po ay para sa mga Sunday school teachers. Wala naman po tayong Sunday school, kundi nasa mga bahay-bahay na. Kaya wala na po muna tayong pagsamba kung Sabado hanggat tayo nasa panahon ng kwarentina. Mag-ingat po tayo sa pagkandak ng worship. Sundin lamang po natin ang mga tagubilin. At salamat sa inyong matyagang pagsubaybay. Salamat sa inyong panalangin. Smooth ang takbo natin ngayong gabi. Salamat na kami in-uphold ninyo sa prayer. Generator po ang ginagamit namin ngayon para kung sakali mang mag-brownout, hindi tayo napuputol. Maaaring maputol lang yung pakikinig. Ngunit ang aming broadcasting ay hindi maaantala. Tayo po manalangin. Pasalamat tayo sa Diyos, kanyang mga biyaya. Salamat Panginoong Diyos, itinataas ka namin. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa mahalagang paalala. Salamat sa mga kapatid. Salamat sa iyong biyaya na umabot sa kanila. Salamat po na sila may magiging manggagawa ninyo. At kasama naming manggagawa, lalaganap ang iyong kaharian. At mas maraming maglilingkod. Mas maraming mag-aalay ng buhay. Pagpalain mo po at naway na natinag kami at anumang katigasan ng puso'y naalis at ang nalalabing buhay ay paglilingkod sa kapurihan mo para sa kaharian mo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon.